Agad siyang umiwas ng tingin. Malalim na napalunok dahil sa iba't ibang imaheng pumapasok sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng init sa kanyang kaibuturan sa simpleng paghagod ng tingin sa malapad nitong katawan. Are you still standing here? Hindi kasi siya umalis sa kanyang kinatatayuan hanggang sa nakabalik na pala ito. Pasensya na. No worries. Itinuro nito ang daan sa pinanggalingan nito kanina. Let's have a breakfast. I think you're famished. Nakasuot na ito ng kulay asul na t-shirt na plain. Ayaw man niyang madikit dito o makasama ito ay wala siyang magawa, kundi ang sumunod dahil tama ito. Gutom na nga siya. Ipinaghila siya nito ng upuan, kaya mas lalo siyang nailang pero hindi nagpahalata. Nilagyan din ito ng pagkain ng kanyang pinggan. Ham, crumbled egg, fried rice at hotdog ang nakahain sa mesa. Ipinagtimpla din siya nito ng kape at inilagay sa harapan niya. All set. Let's eat. Nagsimula itong kumain samantalang siya'y nakatingin lamang sa mga nakahain. Hindi ka mabubusog kung tititigan mo lang iyan. Ikaw bang nagluto nito'ng lahat? Tumango ito. Yes. Marunong ka? I'm living alone so I need to cook for myself. Katulad ko rin. Nagsimula na rin siyang kumain kahit na hindi siya komportable na nasa harapan niya ito. Kahit na natatakot at nanginginig ay pilit niyang nilabanan ang lahat. Naalala niya ang ginawa nito para sa kanya kagabi at nang gumising siya kanina ay nasa tabi niya pa rin ito. Siya nga siguro ang dahilan kung bakit hindi na bumalik ang pangungod ko hanggang umaga. Salamat pala kagabi. Maliit na bagay. Malaking bagay iyon para sa akin kaya salamat sa lahat ng kabutihan mo. I just want to help. Uminom ito ng kape kaya napasunod ang tingin niya sa mga kamay nito. Napakalinis ng mga kuko nito at namumula pa mahabang daliri dahil sa sobrang linis. Umiling siya at bumalik sa pagkain. Uuwi na ako. You can stay here as long as you want. I won't mind. Gusto ko nang umuwi. Pinili niyang desisyon. Nagkatinginan sila at nakita niyang pagiging malumanay nito. If that's what you wanted. Sure, you can go home. My door is open. Kala ko ihatid mo ko. Alam niyang kalabisan na pero hindi niya alam kung paano uuwi sa Maynila. Yun ang plano ko pero may mga trabaho akong dapat tapusin kaya hindi ko magagawa. Pero papahiraman kita ng pera para sa pamasahe mo. Putol nito sa pagsasalita niya. Paano ko uuwi? Nagkabit balikat lamang ito. Ikaw ang bahala kung sasakay ka o maglalakad. Maglalakad na lang ako. Salamat na lang sa pera mo. Inis niyang sagot at tumayo ngunit napatili dahil sa sobrang pagkagulat sa malakas na pagkulog. Nalaka ang mga mata niya at mabilis na binalot ng takot. Naramdaman na lamang niya ang binata na nakayakap na sa kanya tinatakpan ng kanyang tenga upang hindi marinig ang malalakas na kulog. Sometimes, your past is the reason why you can't be happy. Even if you want to move on and start over again, it keeps on holding you, depriving you to have a peaceful present and grasping your fate to have a better future. Maring niyang ipinikit ang mga mata habang mahigpit na nakayakap sa bewang ng binata. Malakas pa rin ang mga kulog at sunundan niyo ng malakas na ulan. Kaya pala mahamog at makulimlim ang labas dahil sa maulap na kalangitan na nagbabadya sa pangit na panahon. Roaring thunder make her leap and shiver. Her soft little curves hunch in Seven's muscular body, afraid of the jolt of the clouds, while he is holding her tight, protecting her and caging her in his arms. The heat from his mandible seep through down her spine as boiling water molten a black brewed coffee, soothing her nervousness and comforting the afraid smitten inside her. Para siyang inaalo ng init ng katawan nito kaya unti-unting nawala ang atensyon niya sa galit na kalangitan. Narinig niya ang malamyos nitong boses. Akala niya kinakausap siya nito ngunit nang muli itong magsalita ay may tono na kaya't napagtanto niyang kumakanta ito. Tiningala niya ito at nakita niyang nakatingin ito sa malayo at wala ang atensyon sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang bawat katagang binibigkas nito. Parang may kung anong kumukonekta sa kanya papalapit dito lalo na mabasag ang boss nito at parang may kung anong bumara sa lalamunan kaya napatikhim. Samantalang siya ay nakatitig lamang sa mga mata nitong nalulunod sa lungkot.
May kislap ang gilid noon na tila nakalimutan din itong may kasama ito, na nasa tabi lamang siya, kahit ang mga yakap nito ay lumuwag. Alam niya ang kantang iyon at alam niya ring para iyon sa mga taong nabigo sa pag-ibig. Nananatili siyang nakatitig sa walang emosyon nitong muka at mapait na napangiti. Paano mo nagagawang magkaroon ng pakialam sa iba? Tila may sariling isip ang kanyang dila na itinanong iyon. Napakurap ito, saka lamang muling tumingin sa kanya. Sinuklay nito ang plastadong buhok gamit ang kamay at napakagat sa labi. Humiwalay din ito sa pagkakayakap sa kanya at bumalik sa pwesto kanina. Nawala na rin ang kulog dahil mas namayan ang malakas na buhos ng ulan. Palagi akong may pakialam sa iba. Pero wala kang pakialam sa sarili mo. Seryoso itong tumingin sa kanya at inaasan siya ng kilay. Ikaw, meron ba? Natameme siya. Hindi alam kung anong isasagot. Meron nga ba siyang pakialam sa sarili? Ikaw, magkakaroon ka pa ba ng pakialam sa sarili mo kung pakiramdam mo'y wala ka nang may pagmamalaki? Tumikim siya at inayos ang sarili mula sa pagkakaupo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. At least hindi ako nagpapaka-plastic na magkaroon ng paka sa iba. Kumislap muli ang lungkot sa mga mata nito. Ilang taon na siyang nabubuhay sa lungkot kaya't alam niya ang ganitong emosyon dahil yun din na nakikita niyang refleksyon ng kanyang mga mata sa tuwing tumitingin sa salamin. I'm a psychiatrist, and taking good care of people who are in needs of my guidance is my priority, not myself. Masama ang hindi pagiging mabuti pero hindi rin naman mabuti ang labis-labis na kabaitan na tipong wala nang matira sa sarili mo. Nahagip ng kanyang tingin kung paano humigpit ang pagkakahawak nito sa kubyertos na nasa kamay. Alam niyang tama ang sinabi niya. You're talking as if you know me for so long. Ikiniling nito ang ulo papalapit sa kanya. You don't even know my name? He whispered. Nagkabit balikat siya. Hindi ko kailangang kilalanin ng matagal ang isang tao para masabi kong malungkot siya. Alam mo, dahil malungkot ka rin. Nag-iwas siya ng tingin dahil tila alam nito kung anong nasa isipan niya. Hindi, dahil nakikita ko sa mga mata mo. Binitawan nitong kutsara at tinidor. Umalukip-kip kaya mas lalong namaluktot at namuo ang muscle sa braso. Tulad ng lungkot na nakikita ko sa mga mata mo. Hindi yun tanong. Nababasa nito ang emosyon niya. Wait, what is his profession? He's a psychiatrist. Kaya ba parang alam nitong nararamdaman niya? Nagkatitigan sila at ilang sandali lamang ay sabay na natawa. Mariing niyang kinagat ang ibabang labi upang supilin ang ngiti. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang saya dahil kahit ang sarili niya naninibago kung bakit siya tumawa. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huling araw na umiti siya pero ngayon ay tumatawa siya. Dahil sa pagtawa ng kaharap, napatingin siya sa kamay nito na inilahad sa harapan niya. Dr. Savant Miller. Nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa pagkarinig sa pangalan nito. Miller? Tumango ito. Yes. Sounds familiar? Parang narinig ko na. That's usual. Pilit niyang inaalala kung saan niya ba narinig ang apelido nito pero kahit halos pigainan niya ang kanyang utak ay wala siyang napala kaya pinabayaan na lamang niya. What's your name? Nakatitig lamang siya sa kamay nitong nakalahad pa rin. Nakangiti na ito pero alam niyang nagpapanggap lang itong masaya. Nagdadalawang isip siya kung tatanggapin niya nga ba ang kamay nito at sasabihin ang kanyang pangalan o hindi na lang magsasalita. Nauutal siya at pilit na nilalabanan ng takot na nasa kanyang dibdiba. Habang nakatingin sa kamay nito ay hindi niya mapigilang mangamba na baka saktan siya nito. Hindi kanya sasaktan dahil mabait ka. Kontra ng kanyang kalooban. Sinamahan kanya kagabi at wala siyang ginawa sa'yo. Kaya pwede mo siyang pagkatiwalaan. Sa huli pinakinggan niya sigaw ng kanyang isipan. Nanginginig man ay inabot niya ang kamay nito at pilit nang umiti. I'm Annalyn Bayubay. Paglapat ng palad nito sa palad niya ay nakapagtatakang tumigil ang panginginig noon. Dahil siguro sa init na hatid ng balat nito na parang nagsasabing wala itong gagawing masama sa kanya. Annalyn then. Nang magbitaw sila ay bumalik ito sa pagkain. Ganoon din siya. Tahimik niyang isinubo ang hotdog at nginuya.
Nahihiya siya sa kabutihan nito dahil nag-iisip pa rin siya ng masama patungkol dito. Hindi niya magawang magtiwala. Pasensya na. Gustuhin man kitang ihatid ngayon o payagang umuwi ay hindi ko magagawa. Masyadong malakas ang buhos ng ulan at delikado ang pagbaba ngayon ng bagyo. Paliwanag dito nang nasa kalagitnaan na sila ng pag-aalmusal. Napabuntong hininga siya at walang ibang nagawa kundi sumang-ayon dito. Sorry kung naabala kita dito. Hindi ko sinasadyang pumasok sa sasakyan mo. Bakit ka nga ba napunta doon? May mga humahabol sa akin at ang sasakyan mo lang ang nakita kong pagkakataon para makatakas sa kanila. Nakakaintindi itong tumango. Ayos lang naman. I'm alone here and I think it's a good idea if I have someone to be with in this big house. Napakalaki nga naman ang bahay nito para sa isang tao. Nasaan yung kasama mo kahapon? Nexie? Tumango siya. Umuwi na. Malapit lang ang bahay niya rito. Agad siyang kinabahan sa isiping dalawa lamang sila sa malaking bahay na iyon. Akala niya ay dito rin nakatira ang kasama nito kahapon ngunit nagkamali siya. Gusto na naman magpanik ng kalooban niya pero pinipilit niyang labanan iyon sapagkat ayaw niyang mapahiya dito o maging pabigat. Kailan mo nga pala ako pwedeng ihatid? O pwede rin kung tuturuan mo na lang ako mag-commute? Gusto ko nang umuwi. Hindi maganda ang panahon at kahit tumila na ang ulan ay hindi agad natutuyo ang daan. Kaya hintayin pa natin iyon. Wala akong tiwala kung mag-commute ka. Tumayo na ito indikasyon na tapos nang kumain. Ako mananagot sakaling mapahama ka. I don't want any trouble. Well, I'm here in Baguio. For I have a lot of works to do. Akman liligpitin na nito ang pinagkainan nito nang mabilis niya itong pigilan. Ako na. Kinuha niya ang pinggan dito. Hanggat hindi pa ako nakakauwi, ako nang gagawa ng mga gawain dito bilang kabayaran sa kabutihan mo. Matagal man siya nag-isa sa apartment niya at naging mailap sa mga tao, hindi pa rin siya nakakalimot sa mga bili ng kanyang ina at ang mga magagandang asal na itinuro nito sa kanya. Nakikita na lang siya kaya gusto niyang masuklian ang kabaitan ng binata. Hindi ako nagpapabayad sa kabutihang nagagawa ko. Pero ako, nagbabayad sa kabutihang nagagawa sa akin ng kahit na sino. Tingin na lang ang nagawa nito dahil naging mabilis ang kanyang galaw upang magligpit. Itinaas nito ang dalawang kamay na tila sumusuko at naiiling na ngumiti. Okay. If that's what you want. Sige, ako nang bahala dito. Babalik na ako sa kwarto ko. Feel at home. Nakaalis na ito bago pa man siya tumingin. Inayos niya lahat nang makita niyang dapat ayusin at pinakaramdaman ang sarili. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kapayapaan tibok nito. Humakbang siyang papalapit sa floor-to-ceiling glass na nagsilbing dingding ng kusina na nagdidikit dito papuntang sala at pinakatitigan ang tubig na dumadaloy doon mula sa ulan. Nakatingin lamang siya sa labas bago niya napansin ang itsura sa refleksyon ng salamin. Napangiwi siya na mapagtantong halos 2 araw na siyang walang ligo. Nakakahiya ka, Annalyn? Anya, nang mapagtantong nagkadikit sila ni Shete at wala pa siyang ligo. Nasasihan man sa pagtanaw sa tubig ulan ay mas pinili niyang pumunta sa kwartong ipinagamit dito sa kanya. Tumuloy siya sa natatanging pinto sa loob ng silid at hindi siya nagkamaling CR iyon. Kahit na banyo'y napakalaki. Tulad ng kulay sa silid ay pinaghalong kulay abo at puti ang floor and wall tiles. May malaking salamin na bumungad sa kanya. Pagkapasok niya sa pinto, may marble sink doon at may mga nakalagay na gamit. May toothbrush, bathrobe, tuwalya and bath soap, pati shampoo. Kumpleto lahat ng pampaligo. Ilang hakbang lang ay nasa tapat na siya ng bowl at katabi nito ay ang see-through glass wall kaya nakita niya ang shower at bathtub sa kabilang parte. Nais niyang maligo at linisin ang katawan kaya't tumuloy siya sa shower. Walang pag-aalilangan niyang hinubad ang kanyang mga saplot bago pumailalim sa shower. Napaiktad siya sa lamig ng tubig ngunit nakatulong iyon upang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ang lamig, bulong niya. Tumingala siya at pinagmasdan ng malamig na tubig na lumalabas sa shower at tumatama iyon sa mayayaman niyang dibdib. Tila gasolinang sinindihan na sumiklab ang init sa buo niyang pagkatao. Alam niyang mali ang ipagpatuloy iyon dahil hindi niya magawang pigilan ang sarili. Maghahanap siya ng papawi sa init na nararamdaman kung hindi niya sasawayin ang sarili. Tumigil ka, Annalyn. Pigilan mo sarili mo. Ngunit palaging mas lamang ang pagnanasang kumakain sa sistema niya.
Gigil niyang kinagat ang dila upang pigilan ang pagkawala ng ungol sa kanyang bibig. Habang nakapikit ay biglang lumitaw sa kanyang isipan ng malapad at hubad na likod ni Savant. Pinapantasya niyang inaangkin siya nito. Nahihibang ka na. Gusto niyang pagbigyan ng sarili. Matagal na niyang tinitiis ang ganitong pakiramdam na pumapatay sa kanya araw-araw. Gusto niyang magtagumpay sa aspetong iyon lalo tila nalulunod siya sa malalim na emosyon ng mga mata ng binata. Dr. Savant Miller. Anas niya. Napakagandang pangalan. Idinilat niya ang mga mata. Alam niyang tuluyan na siyang natalo ng halimaw sa kanyang kalooban. Tuluyan na siyang nawala sa tamang pag-iisip dahil ang tanging gusto niya lamang ay maramdaman ang init na nagmumula sa katawan ni Shete. Hubad, basa at tumutulo ang tubig mula sa kanyang katawan ay lumabas siya ng banyo at tuloy-tuloy na nagtungo sa silid ng binata. Wala siyang pakialam sa kung anong iisipin nito. Gusto niyang pawiin nito ang init na nararamdaman ng kanyang pagkababae. Kumatok siya ng ilang ulit bago bumukas ang pinto ng silid nito. Nang magsalubong ang kanilang mga tingin ay mas lalong kumalat ang init na kanyang nararamdaman. Ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang kahubdan at bahagyang natigilan ng binata. Akmang bubuka mga labi nito upang magsalita ngunit agad niyang hinila ang batok ni Shete at nilamukos ng halik ang basa nitong labi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at ipinatong sa katawan niya. Para siyang may hinahabol dahil sa kabila ng hingal ay nagpatuloy siya sa ginagawa. Halos maubusan na siya ng hangin. Humawak ito sa kanyang magkabilang braso upang ilayo ang hubad niyang katawan sa katawan nito. Matigas siya. Mas lalo niyang ikinapit ang kamay sa leeg nito. Hey, calm down. Saway nito sa kanya nang magawa nitong humiwalay sa bibig niya. Kailangan kita. Baka sa kanyang boses ang pagiging desperada. Umiling ito. You don't have to do this. Walang bakas ng galit ang boss dito sa ginawa niya. Mariin niyang kinagat ang mga labi at kinuha ulit ang kamay nito. Hawakan mo ako. Gusto kong hawakan mo ang buong katawan ko. Ibinalik niya ang kamay nito sa kanyang katawan. Ngumiti ito at hinaplos ang basa niyang buhok. Basa ang katawan mo. Kukuhala ko ng damit para hindi ka lamigin. Akmang tatalikuran na siya nito nang mahigpit siyang yumakap dito. Kung kailangan niya magmakaawa para pawiin ito ang init na nararamdaman ay gagawin niya. Pakiramdam niya ikamamatay niya kapag hindi niya nakuha ang gusto. Pwede mong angkinin ang katawan ko. Hindi ako magrereklamo. Wala siyang maramdamang hiya sa mga ginagawa niya ngayon. Tuluyan siyang tinalo ng halimaw sa kanyang kalooban. No! Madiin itong sagot. Humarap ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Tiisin mo. Alam ko pagsisihan mo ito kapag naging malinaw na ulit ang pag-iisip mo. Hinaplos nito ang kanyang likod upang kumalma. Hindi ka ganoong klaseng babae at naiintindihan ko. Calm down. I won't take advantage of you. You can trust me. Dahil sa mga sinabi nito ay natauhan siya. Namalayan na lamang niya na basa na ang kanyang pisngi. Hindi dahil sa pagligo niya kundi dahil sa luhang masaganang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Nagsimulang magtaas-baba ang kanyang balikat dahil sa paglakas ng kanyang pag-iyak. Hindi niya akalaing ganito magiging reaksyon nito sa kapangahasan niya. Inaasahan niyang bigla nitong susunggaban ang hubad niyang katawan. Inaasahan niya magnanasa ito sa kanya dahil yun ang ginawa ng demonyong gumunaw ng katahimikan ng kanyang buhay. Pilit na kinuha ang kanyang puri kahit na lumuha siya ng dugo sa sobrang pagmamakaawa. You can talk to me. You can tell me anything in your mind. My door is always open for you. But not with this. Mas lalo siyang napahagulhula. Yumakap siya na mahigpit dito dahil bigla siyang tinamaan ng labis na hiya dahil sa kanyang ginawa. Wala na siyang may pagmamalaki simula nang babuyin siya. Pero sa harap ng binata, pakiramdam niya ay napakahalaga niya kaya't dapat niyang takpan ang hubad na katawan at hindi ipangalandakan. I'm sorry. Umiiyak niyang sagot. I don't need your apology. What I need is you to be strong. I may not know what you have been through, but I want you to be brave. Binigyan nito ng espasyo ang kanilang mga katawan at nakangiting tumingin sa kanya. Maraming salamat sa iyo.
Tanging naisagot niya dahil hindi niya mapigilang mamangha sa pagiging mabuti nito. Tila nakakita siya ng halo at puting pakpak sa likod nito. Isang anghel. Magpahinga ka na muna. Pagkasabi noon ay binuhat siya nito patungo sa kama nito at binalot ng kumot ang hubad niyang katawan. Nakamasid lamang siya sa bawat galaw nito na halos hindi niya mapaniwalaan. Hindi niya akalain na may lalaki pa palang kayang tanggihan ng kahubdan ng isang babae. Dito ka muna para mabantayan kita. I have a lot of things to do here in my room. So, yeah, stay here. Masuyo pa rin itong nakangiti. Nag-iinit ang kanyang magkabilang pisngi sa sobrang kahihiyan pero hindi nito ipinaramdam na dapat siyang mahiya. Tumango siya bilang sagot. Tulad na sabi nito ay naging abala nga ito sa harap ng laptop nito habang nakaupo sa paanan ng kama. Paminsan-minsan itong tumitingin sa kanya upang siguraduhin kung ayos lamang siya. Wala sa inagap niya na makikilala niya ang isang seventh Miller. Ang pagkakaalala niya ay nasa madilim na sulok lamang siya ng kanyang apartment. Takot at nag-iisa pero ngayon ay heto siya, nakahiga sa malambot at malaking kamang pag-aari nito. Kung ano man po ang plano niyo sa akin ay malugod kong tatanggapin. Taimtim niyang sambit para sa may kapal habang nakatingin sa abalang binata. Tuwid ang maninipis nito mga labi sa pagiging seryoso sa ginagawa. Minsay nagsasalubong ang mga kilay at napapailing. Are you bored? Ilan sandali ay tanong nito. Hindi ako makatulog. You wanna hear a story? Though it's corny. Tumawa ito sa sariling sinabi habang ang matay hindi inaalis sa screen ng laptop nito. Love story? Napangiti siya. She's a fan of fairy tale. Well, almost all women are fond of happily ever after and perfect Prince Charming, but that was before. Ngayon ay wala na ang paniniwala niyang iyon dahil sa mga naging karanasan niya. Yes. Isinarado nito ang laptop bago umayos ng upo paharap sa kanya. Tuwid siyang nakahiga habang balot ng kumot. Nakalimutan na niyang wala siyang kahit na ano sa plot at ito'y nakaupo sa paanan niya. Ayos lang kahit na anong kwento. Ngumiti ito. Once upon a time. Sabay silang natawa dahil sa panimula nito pero muli itong nagpatuloy. There's a prince who's really in love with a beautiful, jolly, and smart princess. He's too in love to the point that he can give up everything for her. But the prince is sad because the princess don't see him as a man, but a brother. She don't love him as a man. Nawala ang ngiti niya sa mga labi nang muling sumilay ang lungkot sa mga mata nito. Nandoon na naman ang pakiramdam na tila nasa iisa silang pasakit na pinagdadaanan. Gusto niyang haplusin ang mukha nito at puwiin ang lungkot sa mga mata. Ibinigay niya lahat kahit alam niyang masasaktan siya. Maybe because he believes that if you love someone, you should not expect them to love you back. Ang mga mata nitong nakatingin sa kanya kanina ay bumaling sa kumot at doon tuluyang natulala. Pero kapag nagmahal ka, palaging umaasa kang mamahalin kang pabalik. Sagot niya. Tama ka. Anito. Tapos ano nangyari? Ilang ulit siyang nasaktan pero tinanggap niya dahil sobrang mahal niya yung prinsesa. Ano bang nagawa ng prinsesa na paulit-ulit na nakakasakit sa kanya? Hindi siya tanga para hindi mahalatang ang sarili nito ang tinutukoy nito sa kwento. Base sa pagkislap ng lungkot nito at baba ng boses habang sinasabi ang bawat salita, ay halatang sarili nito ang tinutukoy nito. Bigla siya nagkaroon ng pagnanais na mas kilalanin ang pagkatao nito. May nag-uudyok sa kanya na alamin ang tunay na dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagsigaw ng kalungkutan sa mga mata nito. Kapatid niya ang mahal ng prinsesa at mahal din ito ng kapatid niya. May pait sa boses nito. Natigilan siya. Parang may kudlit na tumama sa kanyang puso dahil doon. Hindi siya nakapagsalita. Sa huli, dahil alam niyang siya ang hadlang sa kaligayahan ng mga ito, ay nagparaya siya. Kahit na nagkaroon na siya ng pagkakataon na angkinin ng buong buo ang prinsesa, ay hindi niya ginawa dahil ayaw niyang ikulong ito sa lungkot habang buhay. Napakalaki ng bagay na ginawa nito para sa babaeng mahal nito. Kaya siguro isa ni itong mag-ingat at mag-alaga ng babae dahil sa pagtrato nito sa prinsesang sinasabi nito. Bigla siyang nainggit sa babaeng tinutukoy nito. Kung titingnan ay napaka-perpekto na nito dahil hindi lamang sa pisikal na anyo, kagiliw-giliw dahil pati na rin ang pag-uugali. Masaya na ang prinsesa at ang prinsipeng kapatid niya.
Pero siya, hanggang ngayon nakakulong pa rin sa sakit at ikaw ang prinsipeng nagparaya. Hindi na niya napigilan ang sarili na sumabat. Tumitig lamang ito sa kanya at hindi sumagot. Bakit hindi ka naging makasarili ng mga panahon pwede mo siyang angkinin? Ikaw, magagawa mo bang angkinin ng isang taong sa simula pa lang hindi mo pag-aari? Natameme siya. Wala siyang alam sa pag-ibig dahil ni minsan na hindi pa siya umibig sa isang lalaki, kaya't hindi niya maintindihan na naging desisyon nito. Wala akong pag-aari, kaya wala akong maaangkin. Dugtong pa nito. Umalis ito sa pagkakaupo at gumapang sa kabilang bahagi ng malaking kama. Nakangiti man ito ay hindi pa rin siya kumbinsido na magaan ang kalooban nito. Humiga ito isang dipa mula sa kanya at pumikit. Magpahinga ka na muna, sabi nito. Magpahinga muna tayo. Magaan na ang loob niya kahit na nasa paligid ito. Siguro dahil alam niyang mabuti itong tao at ilang beses na niya iyong napatunayan mula kahapon. Wala din siyang maramdamang pangamba kapag malapit ito. Ang kanyang panginginig at pagkabalisa ay ang nakasanayang reaksyon ng kanyang katawan kapag may lumalapit na lalaki sa kanya. Yun ang iniwang bangungot ng kanyang nakaraan. Pareho silang hindi maganda ang nakaraan at ang lungkot nito ay ramdam niya rin. Wala pa man siyang karanasan sa pag-ibig ngunit ang isiping iparaya ang taong mahal mo ay napakasakit na. Paano pa kaya itong nasa ganoong sitwasyon? Sa susunod ikaw naman magkwento, sabi nito na nakapikit pa rin. Hindi ko kaya. Gusto niyang isatinig ngunit mas pinili na lamang niya ang manahimik. Sana nga ganoong kadali. Anya sa isipan. Sana ganoon lang kadali na balikan ang mga alaalang gusto ko nang kalimutan. Kung siya ang tatanungin ay hindi na niya gustong muling buhayin sa kanyang sistema ang mga pinagdaanan niya dahil hindi niya kakayanin. Tumagilid siya ng higa paharap kay Shete. Kitang-kita niya ang pag-agos ng luha sa gilid ng mga mata nitong nakapikit. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa bigat ng kanyang puso. Sobra siyang nasasaktan. Ang pinakamasakit na pag-iyak ay yung tahimik. Alam niyang walang binatbat ang bigat ng kanyang kalooban habang nakikita ang pag-iyak nito sa nararamdaman nito ngayon. Muli siyang tumihaya ng higa at tulalang tumingin sa puting siling. Naalala niya ang kanta nito kanina. The Man Who Can't Be Moved. Mahal pa rin ito ang prinsesang sinasabi nito, kahit na nagdurusa siya sa sakit. Hindi siya dinalaw ng antok kaya't pinapakiramdaman niya lamang ang paligid. Princess! Gulat siyang bumaling sa binata ilang minuto ang lumipas. Ganoon pa rin ang ayos nito. Nakapikit, nakapatong ang kamay sa noo at nakatihaya. Princess, sabi pa nito. Akala niya'y guni-guni niya lamang pero nagsasalita ito habang tulog. I miss you. Nakaramdam siya ng awa habang pinapakinggan ito. Kahit sa panaginip ay dala nito ang sakit. Mapait siyang napangiti. Parang wala kaming pinagkaiba. Magkaiba ang dahilan ng sakit, pero parehong nasasaktan. Sana'y maging masaya ka na. Pagkausap niya dito, mabuti kang tao kaya deserve mo ang sumaya. Napabuntong hininga siya dahil hindi na niya alam kung ano ang dapat na isipin. Ayaw niyang manghusga ng kapwa pero hindi niya talaga mapigilang makaramdam ng inis sa prinsesang sinasabi nito. Umiling siya. Ay, bakit ba inaalala ko ibang tao? Malaki din ang problema ko sa sarili ko. Bago siya pumikit ay naramdaman niya mahigpit na yakap ng binata. Princess, bulong nito. Mas lalo siyang nainis. Maagang nagising si Annalyn, nakatulala sa kawalan. Pinag-iisipan kung uuwi na siya. Nandoon na naman ang takot niya. Paano kung balikan na naman siya ng mga taong humahabol sa kanya? Hindi niya alam ang pakay ng mga ito. Baka maulit na naman ang nangyari sa kanya noon. Hindi siya papayag. Humugot siya ng malalim na hininga. Nakarinig siya ng katok kaya napalingon siya. Nakangiting si Shete ang dumungaw sa pinto. Dagdag ang binata sa isipin niya. Hindi niya alam kung bakit napakabait nito. May mga tao pala talagang parang santo ang kabaitan. Breakfast is ready. Kain na. Nakatitig lamang siya sa mga mata nitong sumasabay sa pagngiti. Sa ngiti nito, walang mag-aakalang may masakit na pinagdadaanan. Sana, kaya ko ding magpanggap na masaya. Tumayo siya. Naglakad papalapit dito.
Hindi na siya takot dito dahil parang patilangaw, hindi ito papatay. Pwede mo ba akong gawing katulong dito? Hardinera? Malaki naman ang bahay mo tapos parang lagi kang busy kaya hindi mo maaalagaan. Ako na lang tagapangalaga mo. Halatang pagtataka nito. I can take care of myself. Hindi ko naman sinabing ikaw ang aalagaan ko, ang bahay mo. I don't need a maid too. Nauna itong bumalik sa dining. Napagpasyahan niyang hindi na muna babalik sa apartment niya sa takot na mapahamak ulit. Mas gusto niya dito. Pakiramdam niya iligtas siya. Nakakapanibagong kahit lalaki ang kasama ay hindi siya nanginginig. Kahit walang sweldo basta papakainin mo lang ako. Kahit hindi ka magtrabaho papakainin pa rin kita. Alam ko, pero ang kapal naman ng mukha ko kung hindi ako kikilos. Madaldal ka pala. Huminto ito at muling humarap sa kanya. Are you feeling okay now? Is it a good sign? Natigilan din siya sa sinabi nito. Hindi niya napansin na naging madaldal na siya. Makulit at madaldal siyang babae noong mga panahong nasa normal pa ang buhay niya. Nakalimutan niya ang katauhan na iyon. Hindi niya alam na babalik iyon ngayon. Okay lang naman ako lagi. Itinaas sa baba niya ang kilay. Ayos na ba na gawin mo kung tagapangalaga ng bahay mo? He shrugged. Ikaw bahala. Napatalon siya sa tuwa. Salamat. Salamat. Ngumiti ito kaya napangiti din siya. Kasabay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Napahawak siya sa dibdib habang nakatingin sa malapad na likod ng binata. Nagpatuloy ulit ito sa paglalakad. Natakam siya sa almusal na nakahain sa hapag. Hotdog, itlog, tuyo at fried egg. Mga paborito niyang almusal.